before we start po, humingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin. No? Lord, marami pong salamat sa gabing ito na kami po ay muli mong pinagbigyan, Panginoon. Maraming pong salamat sa linggong nagdaan at kami po ay pinatubayan nyo, iningatan nyo. Lord, dalangin po namin lahat na ang mga salita mo, Panginoon, ay ang magtuturo ngayong gabi. Ikaw, Panginoon, ay ang pumatnubay sa amin ngayong gabi at ituro mo, Panginoon, kung ano ang nais mong ituro sa amin. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga kapatid na nasa kanilang mga trabaho pa, nasa daan, pauwi ng bahay. Panginoon, ay pakaingatan nyo sila. Ilayuin nyo po sila, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng hindi magandang pwedeng mangyari, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay makauwi sila na maayos sa kanilang pamilya. At patuloy, Panginoon, na sila ay sumunod, Panginoon, sa lahat ng utos mo, Panginoon. Lord, ikaw ang pumagitna sa amin ngayong gabi. Marami pong salamat sa pagkakataong ito at kami po ay nagtipon-tipon muli. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. So, ang topic po natin ngayon ay continuation pa rin po ulit ng ginagawa po ng mga Bible, namin po mga Bible teachers na ang series po ay patungkol po sa prayer. No? So, ngayon pong gabi, ang topic, ang napili ko pong topic ay si Prophet Elijah. So, hindi po ito buo na story ni Elijah. No? So, tayo po ay mag-jump into yung sa mga napili ko lang po na ginawang prayer ni Prophet Elijah. So, if you want to know and study more about Elijah or Prophet Elijah, maaari nyo po itong mabasa sa 1 Kings chapter 17 up to 2 Kings chapter 2 Kings chapter 2, no? Hanggang dun po yung scope ni Prophet Elijah. So last Friday, ang naging topic po ay prayer of Hannah, no? So maganda po yung prayer ni Hannah, no? So ang naging anak niya po doon ay si Samuel. So sa mga nakakaalam po, si Samuel po ay ang huling judge, no? Ang huling pong judge. So tonight po, so pag-aaralan pa rin po natin ang prayer. So, ang napili ko pong title ngayon ay Praying for Others. So, paano po ba tayo magdasal or nagdadasal po ba tayo para sa ibang tao? So prayer po is one of the gift given by our God. So, para tayong ginawa tayo ng ating Lord na para tayo mga superhero, no? Na binigyan tayo ng Lord ng superpower. So, yung superpower na yon, ang binigay sa atin ng Panginoon ay which is yung ability natin na mag-pray, no? So, paano po naging superpower yun, no? So, of course, kapag tayo ay nag-pray, ay dinidinig tayo ng ating Panginoon. Sorry po, slow connection. Okay pa po ba? Ano po ba? Nagtutuloy po ba? Okay, mukhang nagtutuloy naman po. So again, binigyan po tayo ng ating Panginoon ng ability to pray. So, ngunit tayo ay, bilang tayo ay binago na ng ating Panginoong Jesus, tinuruan niya rin tayong manalangin para sa ibang tao. Kung dati, sanay po tayo na manalangin lang para sa sarili nating pamilya, ngayon ay bilang tayo po ay tagasunod na ni Kristo, tayo ay kailangan na rin po natin mag-evolve, ano? So, kailangan po natin i-extend
or i-share natin yung gift na binigay sa atin ng ating Panginoon, na yung ability natin na magdasal or ipanalangin ang ibang tao, no? So, ngayon pag-aaralan po natin kung paano nanalangin si Elias or si Elijah para sa kapakanan ng ibang tao. So, kung mababasa nyo po or kung nabasa nyo na po yung Book of Elijah, si Elias po or si Elijah ay taga Tesbi. So, wala po masyadong details about kay Elijah, no? Yun lang po yung nakasaad sa Bible na siya po ay taga Tesbi. So, wala po siya masyadong pagkakakilanlan, no? Si Elijah po ay very famous po sa atin. Famous din po to sa mga kabataan, sa mga bata, no? Dahil dahil si Elijah po ay hindi nakaranas ng physical death, no? Kung maalala po natin, ma-recall po natin, hindi po siya nakaranas ng physical death, kundi ay kinuha siya ng ating Panginoon, no? Kinuha siya ni Yahweh. So, nung time po ni Elijah, according to the Bible, nung ang nagahari po sa Israel noon ay si Haring Akab at ang asawa niya si Jezebel. So, si Haring Akab ay hindi po, gumagawa po siya ng hindi kanais-nais sa mata ng ating Panginoon. No? Kung mababasa nyo rin po yung book of, yung Samuel, no? Nagkaroon po kasi ng division, no? So, kung dati, meron lang po na isang hari na namumuno, nagkaroon po ng division, no? Ang bayan ng Israel and Judah, or Israel po and Judah. So, nung time po ni Elijah, ito po ay sa pamumuno po ni Haring Akab sa Israel, no? So, kung nabasa niyo na po yung Book of Elijah, for me po, in my own understanding, yung attitude po ni Elijah is very strong, ano? So, para po siyang walang kinatatakutan dahil diniklara niya kay Haring Akab na hindi magkakaroon ng ulan doon sa Israel, ano? So, magkakaroon po ng drought sa Israel. So, dahil po doon ay gumawa po ng aksyon yung si Haring Akab at si Jezebel, no? So, pinahanap nila si Elias. So, inutusan naman ng Panginoon si Elias na magtago. So, doon niya po na-meet yung babaeng balo. So, again po, hindi ko po ito kumbaga parang iniskipan ko po yung mga ibang pangyayari, no? So, magpo-focus lang po ako doon sa naging prayer po ni Elijah. So, again po, si Elias po ay inutusan po ng Panginoon doon na pumunta sa lugar na tinatawag na Sarepta, no? Taga doon po yung babaeng balo. So, po yung babaeng balo po na yon ay inutusan po siya ni Elias na pakainin siya, no? Nga lang, yung babaeng balo nito, wala na siyang stock, no, ng pagkain. So, yung huling harina niya, yung huling langis niya, ay panghuling kakainin na nila yun na mag-iina. And then, after nun, ay mamamatay na sila sa gutom, ano? So, siguro, medyo hesitant po yung babaeng balo dahil nga huling stock na nila yon na, o huling pagkain na nila yon na mag-iina, no? Ngunit, kahit na ganun yung situation nung babaeng balo, sinunod pa rin niya yung sinabi ni Elijah or ni Elias. No? At nakita po ng ating Panginoon, nakita ni Yahweh, yung pagiging masunurin at nakita ni Yahweh yung laman ng puso ng babaeng balo. Kaya hindi po pinabayaan ng Panginoon yung babaeng balo. Kaya ang kanya pong lalagyan ng harina at ang kanyang langis, tapayan ng langis ay hindi po nangatuyo, ano? So, dahil sa pagiging masunurin po
yung laman ng heart ng babaeng balo na hindi siya nag-isip pa na sinunod niya na si Elias upang pakainin, ano. So, dahil doon, hindi na po sila nagutom na mag-iina. Now, sometime later po, anong nangyari po ay na nagkasakit po yung anak ng babaeng balo at namatay. So, tinanong niya si Elias kung ano yung naging kasalanan niya, kung bakit namatay yung anak niya. So, ito na po pumapasok yung dasal ni Elijah, yung first prayer ni Elijah sa Panginoon na he prayed for other, no? No, ito po ay makikita nyo sa 1 Kings 17 verse 22. Nakita nyo po? Unang Hari 17:22. So, ito po yung prayer ni Elijah. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. Again, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. At dininig nga po ng Panginoon ang dasal ni Elijah. So bakit ang bilis po dininig ng Lord yung prayer po ni Elijah? So, kung nabasa niyo na po yung book of Elijah, makikita niyo na naging habit po ni Elijah is magdasal, no? So, lagi siyang nagdadasal, no, si Elijah, no? So tayo po ay magja-jump again into another prayer, no? Ito po yung panahon po na nagkaroon po nang bumalik po si Elijah doon sa lugar na nila Haring Akab, no? So si Jezebel po, yung asawa po ni Haring Akab, ay meron po siya na 450 prophet of Baal. And meron din po siyang 400 prophet of Asherah. So meron po si Jezebel po ay meron po mga alagang mga propeta na para sa Diyos-Diyosa nila, no? So, ito po ay patungkol naman sa drought or tagtuyot, ano? So, hinamon po ni Elijah since nagbalik na po siya dun sa lupa na pinaghaharian po ni Haring Akab. So, hinamon po ngayon ni Elijah, no? Yung mga propeta ni Baal na mag-alay doon kay Baal ng toro. So, nung nag-alay na po ang mga propeta ni Baal ng toro, ang instruction po ni Elijah ay hindi dapat buksan or hindi kayo dapat magparikit ng apoy para matupok yung toro, no? Para maging alay, no? So, kailangan magdasal kayo doon sa Diyos-Diyosan nyo, magdasal kayo kay Baal na magpadala ng apoy upang matupok yung alay nila para sa kanya. So, tinutuya din ni Elijah yung mga propeta ni Baal na baka tulog si Baal or baka umalis, ganyan. So, noong time siguro na nagtatagal na wala nang napapagod na yung mga propeta ni Baal. So, it's time, nung time po na yon ay, ang sumunod naman po, ang nag-alay po ay si Elijah. So, nag-alay po siya ng toro sa ating Panginoon with the 12 stones. 12 stones po ay representing po yung 12 tribes ng Israel, no? So, ang sabi niya po dito sa kanyang prayer, ay, ito po ay matatagpuan po natin sa 1 Kings chapter 36 hanggang 37. So, basahin po natin. So, hindi po ito hiwa-hiwalay na malayo po, yung pagitan ng mga prayer, no? Malapit lang po ito. Since ito po ay isang buong book lang po ni Elijah, no? I mean, hindi po ito isang kumbaga malayuan, no? Na mahanap nyo. So, madali nyo pong mahanap yung verse, no? Again po, 1 Kings 18:36 up to 37. So, basahin po natin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod.
At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. 37. Dinggin ninyo ako, Yahweh, upang matalastas ng bayang ito, kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinababalik loob. So, immediately po nagpadala immediately the fire of the Lord flashed down from heaven, So bigla ganun kabilis, mga kapatid, na natupok or nagkaapoy yung hinandang alay or hinandang toro ni Elijah, para sa Lord, So na-establish po yung power na ating Panginoon na yung mga nagsiluhod sila at napatunayan nila na ang Diyos ay si Yahweh lamang at hindi yung mga Diyos na ginawa nila, ng si Baal. Yung si Baal, So, na-establish ngayon sa bayan ng Israel ang power ng ating Panginoon. So Elijah declared, na there will be no rain doon sa bayan ng Israel, and he seek God for prayer. So again, naging habit na ni Elijah yung pagpe-pray, He prayed for God's instruction, So, and for how many years hindi nakatikim ng ulan ang bayan ng Israel. And to reverse his declaration, after po nung nagpadala ang Panginoon ng apoy. So, for him to reverse his declaration, di ba kasi nagdeklara siya na hindi uulan. So, he went to Mount Carmel to pray again for the rain. So, again, nagdasal po si Elijah para sa kapakanan ng bayan ng Israel since hindi po ito umulan. So, now nagdasal siya na umulan, Elijah knew na hindi po yung salita niya, kaya nagkaroon ng kasagutan. Hindi po yung mga salita nga nanggagaling sa kanya. Kaya po nagkaroon ng answer yung mga kanyang prayer, kung hindi dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, again, Elijah prayed for the sake of other people, So, dahil hirap na rin yung mga tao na dahil walang ulan, hindi makapagtanim. So, he prayed for rain, na umulan doon sa bayan ng Israel. So, kung maaalala nyo, mga kapatid, si Jesus, he prayed earnestly or intensely. So, talagang talagang very intense kung magdasal ang ating Panginoong Jesus, We thought na pag tayo ay nagbabasa ng Bible, may natin na yung buhay ng ating Panginoon ay na dito sa lupa ay ang highlight po niya is nagpapagaling po ng may sakit, nagpapalakad ng pilay, at marami pong miracle. But Jesus also pray intensely. So, Jesus taught, alam ng ating Panginoong Jesus, na ang key po sa puso at sa kingdom of heaven ay to pray, So, Jesus also taught us na to earn God's attention ay prayer. He made prayer his first priority, So, Jesus prayed frequently and fervently, not occasionally or half-heartedly. Again po, Jesus prayed frequently and fervently, not just occasionally and half-heartedly. So, ano po yung result ng naging ng mga prayer po ng ating Panginoong Jesus? Di ba ang naging result ng prayer ng ating Panginoong Jesus, yung mga miracle followed? So, nagkaroon po ng maraming miracle, So, remember po mga kapatid, kapag hindi natin feel na magdasal, doon natin dapat diinan yung prayer natin. Doon dapat natin diinan yung paghahanap sa presensya ng ating Panginoon, Kasi kapag
kung tayo po ay magpapadala sa ating emosyon na or minsan ay kinakatamaran natin yung pagdadasal, pinanalo na po natin yung kalaban, ano? So kasi ito po yung way ng kalaban or ng devil, dahil para hindi tayo mapalapit sa ating Panginoon, ano? So ang ways po ng devil ay very puro po lies na pinapasok niya po sa isip natin, na tayo ay tinatamad, tayo ay inaantok, na tayo po ay wala naman ipagdadasal ngayong araw na ito. So dapat malaman po natin at dapat maisip po natin na kaya meron pumapasok na thought na ganun sa ating isipan, dahil tayo po ay inaatake ng kalaban. So pag tayo po ay nagpatalo sa ganun, na sinunod po natin yung thought natin na yun, siya po yung pinanalo natin, hindi po ba? If you don't feel like praying, pray harder. Yung po ang dapat natin na ginagawa, kasi alam ng devil kung saan po tayo mahina, no? So si Elijah taught us to pray for others. So sa anong paraan? Pinagdasal po niya yung anak ng babaeng balo na namatay, hindi po ba? Pinagdasal po niya na muling ibalik yung buhay ng bata. And pinagdasal din po niya na magkaroon ng ulan, no? For the sake of other people, no? Dahil since there's a drought, so walang makapagtanim, so hindi sila makapagtanim, siguro ay wala silang makain. So kahit na si Elijah mismo yung nag-declare na walang magiging ulan, ni-reverse niya pa rin, no? Na yung sinabi niya, nagdasal pa rin siya sa Panginoon for the sake of people of Israel, ano? So paano po natin mai-incorporate yung prayer life ni Elijah sa panahon po natin ngayon? So kailangan po, we have to open ourselves, no? We have to open ourselves to our Lord, na pakinggan po natin yung boses ng ating Panginoon. Kasi minsan, masyado po tayong nagiging focus sa buhay natin, lalo na kapag halimbawa ay busy tayo, masaya tayo. So, masyado po tayong nalilibang, ano? So, buksan po natin yung heart natin kay Jesus para makinig kung sino yung mga tao na kailangan ng prayer. So bilang po tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus, hindi lang po dapat sarili natin yung dapat natin na pinagpe-pray, ano, na maging better tayo, na maging okay yung buhay natin, na gumaling tayo sa mga sakit na nararamdaman natin. Kung hindi, i-open natin yung sarili natin sa ating Panginoon, kasi meron siyang mga pinapadala na tao, no? Pinapadala sa isip natin na para ipag-pray. Dahil yung po mga tao na yun ay nangangailangan po ng ating prayer, no? No, minsan po baka akala natin na ang form lang po ng blessing ay yung na binibigay sa atin ng Lord ay yung trabaho natin, yung negosyo natin. Blessing din po, mga kapatid, na tayo po ay may kakayanan na magdasal o ipagdasal yung mga tao sa paligid natin, ano, na gift din po natin yung maging daluyan tayo ng katugunan ng kanilang dasal, no? Minsan may ibang bigla na lang po ipapasok sa isip natin, magugulat na lang tayo na out of nowhere po ipapasok ng Lord yung tao na yon, no? Na so tayo naman na magtataka, no, bakit bigla mo naisip yung tao na yon? Hindi naman kayo close, or siguro para sa inyo hindi maganda yung estado ng pamumuhay ng tao na yon. Siguro kasi alam ni Lord na kailangan ng prayer nung tao na yun, ano, no? Kaya kailangan wag na tayong mag-atubili, no? Na wag na tayong mag-atubili, kundi ipagdasal natin yung tao na yun, no? No? Kailangan po natin na kailangan natin sumunod sa command ng ating Panginoon. So God works in mysterious ways talaga but if we are capable on praying for our own, we should also be capable on
praying for others, no? That is the power He gave us. He gave us all, and we need to use it, no? So, pray harder, pray in private, pray with faith, na ang Lord po nakikinig po sa ating mga dasal, ano? So, kung tayo po ay umiiyak sa ating Panginoon, kung habang tayo ay nagdadasal, kailangan din po ang prayer natin ay may kasamang faith, no? So, kaya ang attention po sa atin ng ating Panginoon ay nasa atin na. Ang question lang po, ang prayer po ba natin ay may kasamang faith, no? So, kailangan na wag po natin ipagdamot yung gift na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kung meron pong nangangailangan sa ating mga kapatid ng prayer, minsan po hindi po tulong pinansyal na, no, yung kailangan ng bawat isa sa atin, no. At mas powerful pa po, no, ang prayer. Minsan yun lang yung kailangan ng tao, no, na hindi financial, although of course tayong lahat naman po ay nangangailangan ng ganun, pero lagi po natin tatandaan na wala pong mawawala sa atin, mas may madadagdag pa po sa atin kung tayo po ay nagdadasal para sa ibang tao, no? So, thank you po sa inyong lahat na nakinig ngayong gabi. Again po, kung gusto nyo pong, kasi malawak pa po yung story po ni Elijah, no? So, kung gusto nyo po na pag-aralan muli, or at sa mga kapatid po na hindi pa nakakabasa ng book or ng life ni Elijah, yung maaari nyo po siyang mahanap sa 1 Kings hanggang 1 Kings chapter 17 hanggang 2 Kings chapter 2, ano. So maganda. So maganda pa po yung mga susunod na story ni Elijah, or marami rin po na matuturuan tayo kung paano magdasal, no? So again po, marami pong salamat sa inyo, at ayun po, thank you po sa inyo lahat. Before we end this po, reminder lang po, every Sunday of course, and then every Wednesday and Friday, meron po tayong mga gawain. At bago po matapos ang gabing ito, again, hilingin po natin yung guidance sa ating Panginoon. Okay, so let's pray po. Sabay-sabay po tayong magdasal. Lord, marami pong salamat sa katuruan na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ng mga kapatid na nakakaranas ngayon ng sakit at karamdaman. Lord, Ikaw ang magpagaling sa kanya, Panginoon, sa kanilang lahat, O Lord God. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, kagaanan ng kanilang nararamdaman, O Lord God. Panginoon, sa mga kapatid namin na nahihirapan sa kanilang nagkakaroon ng financial situation, Lord, bigyan mo po sila ng kasagutan, Panginoon, sa kanilang mga problema, sa kanilang pinansyal na problema. Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, na ang mga kapatid namin na sa kanilang pamilya, kung meron man, Panginoon, na hindi pa nakakahanap, Panginoon, ng iyong kalinga, O Lord God. Lord, bigyan mo, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala ng tenga, Panginoon, na makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Mga mata, Panginoon, na makikita ang power mo, O Lord God. Lord, mga bibig, Panginoon, na magsasalita, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na madala, Panginoon, ang mga bawat pamilya na hindi pa nakakilala sa iyo, sa iyong tahanan, Panginoon. Lord, magpadala ka ng tao na magpapakilala at magsasalita sa kanila, Panginoon, ng iyong mga salita.
Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. At I know, Lord, sa lahat ng mga kapatid, sa mga family, Panginoon, nila na hindi pa nakakilala, I know, Lord, na in your time, Panginoon, ay madadala din namin sila sa iyong tahanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas, ang aming papupurihan. Sa tawing pangalan ni Jesus. Amen.